Doon po sa panahon na yon na nilagi ko dito, nakita ko kung ano ang katayuan sa buhay ng mga mag-aaral. Marami po sa kanila ay talagang galing sa hirap. Karamihan, ang mga magulang nila ay magsasaka. Meron kaming mga estudyante na labandera, karpintero, mga ganon ang trabaho ng magulang. Talagang nandun yung hirap sa buhay. Ang aking pong nanay ay housewife at ang aking pong tatay ay plumber. So on our house po, we have only 4 rooms, the sala, the bathroom, and the kusina, and the bedroom. So, di naman po maiwasan ng mga pag-uusap sa isang pamilya. Meron pong mga ingay na nagagawa. Kaya di po ako makapokus sa akin pong mga study kasi nga po maliit lang po ang aming house. Meron pong mga tagpo po ng buhay ko or mga araw po na medyo hindi po ako nakakapag-concentrate dahil nga po sa may kinakababata po akong kapatid na baby pa po. Pag po siya umiiyak po or gumagawa po ng mga ingay, nahihirapan po akong mag-focus. Dahil ang space ko po ng study po, andoon lang po sa sala namin. And doon po sila madalas nag-i-stay po. Once the learning center is provided to our school, we believe that this can be a very remarkable help for our students, especially now that at home, some students may not have learning space, especially the mga deprived students. What they only have is a very small space where they can have the bedroom, the kitchen, and all. But with the provision of the learning center, we believe that students can have an access to a wide array of learning materials, and as well as this can be a very good ambience for them to really develop more their academics and to improve their academic performance in school. Kasi maganda po yung magiging ambience. Pag nandun sila sa learning center, they are surrounded by numerous learning areas where they could also develop their love for reading. Well, I believe the new learning center can help me provide more information that is left out by my teachers or when the teachers are not there to help us. We can learn by ourselves, do advanced reading, and improve our learning. Kagaya po ng kakulangan namin dito sa paaralan, yung pong library or learning center. Kami po ay meron lamang na library na ang sukat ay 7/9. So, I think yung pong 4 na pong bata, mahihirapang mag-library. Gawa nga po ng hindi sapat ang sukat nito para sa ganitong kalaking populasyon. The learning center is really very important for us, especially for the students. Napakalaking bagay po kasi sa kanila na may nagagamit sila, may napupuntahan silang learning center na kung saan yung ibang pangangailangan nila na hindi po na ipoprovide talaga. Like for example, uli po sa senior high, kulang pa po kami talaga sa learning materials. Hindi pa po talaga nakukumpleto. So napakalaking tulong po. San Miguel National High School per se is a public school. So we have less than 13 or almost 13,000 students, but 70 or 80% of our learners are from below average family. So in other words, when it comes to their social status, talagang a lot of students are deprived of the learning materials. Yung baon din po, syempre, sa halip na bumili ng mga learning materials, they have to feed first their hungry tummies before they could afford learning materials. Most of the subjects I'm doing fine with, although I struggle a bit on computer science since I am not familiar with the technology in computers as well as the editing process. Kasi po pag nagkaroon po kami ng facility dito, para sa akin po, magpo-provide po siya ng mas safe at mas accessible po na space po. Hindi lamang po para sa amin po mga grade 7 students, kundi po para sa lahat. Pagka meron pong learning area, 100% po tinitiyak namin na yung mga bata ay tutungo dyan para doon sila ay makagawa ng kanilang mga takdang aral. Gaya nga po ng ating library na isang pasilidad po dito sa ating paaralan, ito po ay ang nagiging daan para po sa mas maunlad at mas mayaman na pag-iisip ng mga estudyante na katulad ko.